First, let's talk about the biblical declaration. I will be sharing with you 4 biblical declarations about God's protection. Number 1, the Bible declares that Christ's finished work protects us. Dinideklara ng salita ng Diyos na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, meron po tayong proteksyon. Through Christ's death and resurrection, He fully accomplished the work of our salvation. In doing so, He has completely disarmed the enemy and all his power over us. Noong panahon po ni Moises, ay mayroon pong maliwanag na pagsasalarawan ng proteksyon ng Diyos. Ng gabi, bago po ang mga Israelita ay lumabas mula sa lupain ng Ehipto, lupain ng pagkaalipin. Mahigpit ang habili ng Diyos kay Moises na sabihan ang bawat pamilyang Israelita na magpatay ng tupang walang kapintasan. Ang dugo nito ay sahurin at ipapahid po sa hamba ng pintuan ng bawat bahay. Ang laman ng tupa ay iihawin at kanilang kakainin kasama po ng tinapay na walang libadura at mapait na gulay. Sapagkat sa gabi na yon, ang anghel ng kamatayan ay dadaan sa lupain ng Ehipto. At ang bawat bahay na madaanan ng anghel ng kamatayan na mayroong pahid ng dugo ang bawat hamba ng pintuan ay lalagpasan po nito. Ang tawag po nila rito, Passover. Ito'y naging pista bilang paggunita ng dakilang araw na ito. Exodus chapter 12, verse 13. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. When I see the blood, I will pass over you. The blood will be the sign. And when I see the blood, I will pass over you. Doon po nakuha ang pista ng Passover na taon-taon ay ipinagdiriwang ng mga Hudyo bilang paggunita at pag-aalaala ng dakilang araw kung saan sila po ay iningatan, pinroteksyonan ng Panginoon sa pagdaan ng anghel ng kamatayan dahil po sa ipinahid na dugo. Ang dugo na ginamit po sa Exodus chapter 12 ay dugo ng tupang walang kapintasan. Ito po ay anino mismo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay nagkaroon ng katuparan ng ang ating Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang banal na dugo ay kanyang ibinubo sa krus. At ang ating Panginoong Hesukristo ay nagmistulang kordero ng Diyos. Kaya ang tawag po sa ating Panginoong Hesukristo, Passover Lamb. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Get rid of the old yeast, so that you may be a new unleavened batch, as you really are. For Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. Again, look at the last line. For Christ, our Passover Lamb. Who is our Passover Lamb? Christ. He is the reality. Yung nangyari sa Exodus chapter 12, yun po'y shadow
Nang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 1, the Old Testament is but a shadow. Everything written in the Old Testament pertaining to Christ are but a shadow. And Colossians chapter 2 verse 16 to 17 affirms the fact that Christ is the reality. Therefore, the Apostle Paul called Christ our Passover lamb. And look at the scripture. The Passover lamb has been sacrificed. Aorist tense, meaning done. Already done. Naihandog na ang kordero ng Diyos. At dahil sa naihandog na ang kordero ng Diyos, protektado tayo ng Panginoon magpakailan, kailan paman. Divine protection. Can you shout amen? Amen. Ang banal na pag-iingat ng Diyos sa atin ay ginarantiya ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ito napepremyuhan sa tuwing tayo po'y gumagawa ng mga religious services. Ito po'y regalo ng tinapos na gawa ni Kristo na kailangan mong paniwalaan, kailangan mong i-affirm, kailangan mong i-declare because it only happens to those who believe.